Naniniwala ang ilang magsasaka na hindi dapat idaan sa Department of Agrarian Reform ang pondong makukuha mula sa mga alahas dati ng mga Marcos. Baka raw kasi hindi rin nila pakinabangan ang mga ito kung dadaan pa sa ahensya ng gobyerno. Nakakasilaw ang kinang ng mga alahas dati ni Imelda Marcos. Nakakalula ang halaga nitong daan-daang milyong piso. Pero sa usaping alahas at lupa na pang-agraryo, barya ang alahas. At hindi raw ito kailangan ng Department of Agrarian Reform. It's not an issue of funds. Oo, kasi ang pondo meron. Ang problema lang, para kami makapag-proceed, yung aming legal authority to proceed. Hindi nyo kailangan actually ng jewelries ni Imelda. You have the money to buy lands for the farmers. Yeah, at this point, it's not an issue of money, of funds. 3 bilyong piso ang kailangang pera para maipamahagi ang 674,000 hectares na sakahan sa 300,000 farm families para makompleto ang Comprehensive Agrarian Reform Program. May 3 bilyon ang DAR. Ang kulang sila ay kapangyarihan laban sa mga hasinderong lumalaban sa kanila sa korte. Mahina raw ang batas laban sa mga Panginoong may lupa na ayaw mamahagi sa mga wala. Kung halimbawa ang landowner hindi siya kontento doon sa valuation ng lupa, he can easily file a case against the land bank, and there is a special agrarian court that will handle. Ang ilan ay nagsasabing bakit hindi na lang ilagay sa museo ang mga alahas ni Imelda bilang pisikal na paalala ng kasaysayan ng martial law. May farmer group na nagsasabing kailangan nila ang mga alahas ni Imelda para umunlad, hindi para sariwain ng martial law. Pag ako po na nakadaan ng martial law at naranasan ko yung martial law ay magpapaalala lang po yun ng madilim na kahapon ng Pilipinas. Kaya hindi po ako kumbinsido ron. Mas mainam kong gamitin niya sa pagpapaunlad ng mga mamamayan. Ang mas militanteng grupo ng magsasaka ayaw namang idaan sa DAR ang mga ill-gotten wealth dahil sigurado raw silang hindi rin sa magsasaka mauuwi ang pera. Kahit yan ay galing sa mga Marcoses, tapos i-remit yan ng PCGG halimbawa sa DAR, papasok sa Agrarian Reform Fund, pupunta sa just compensation sa landowner, hindi magsasaka ang nakinabang. Ang parte raw ng mga magsasaka mula sa ill-gotten wealth ay dapat idiretso sa mga farmers cooperative na hindi dumadaan sa kamay ng gobyerno.